From Alexander, na anak niya si Constantine, nanalo ng Diyos si Alexander sa gera. Sinabi ng Diyos, suot kayo ng baluti na may cross, espada na may cross, yung helmet niyo may cross, at ipapanalo kayo sa laban na imposibleng manalo kayo. At nanalo nga. From that on, from pagans, they changed into Christian. At binibigyan pa ni Alexander, pag magko-convert ka ng Christian dati, bibigyan ka ng gantimpala, ganito, bla bla bla. So may mga simbahan na dati, at maraming galit-galit kasi nga nakasanayan na nila pagiging pagano. Since wala to si Constantine, at, thank you so much. At si Alexander the Great, dahan-dahan bumalik yung pagans at pinaghahalo nila sa Roman Catholic. As you can see, December 25, the celebration ng pagpapanganak sa Diyos. Hindi po December 25 po kung kailan pinanganak ang Diyos o Diyos sa makatawang tao, si Yesu Cristo. Araw po yan ang panganakan ng Diyos ng pagans. You have to research it. So, nahalo-halo na po siya. So, si Duterte, iba yung belief niya. Base sa pagkakaintindi niya. So, we have to, well, it's up to you. You have to respect. No? Kasi una-una, pag religion yung pinag-aawayan natin, medyo malalim po yan. Mahirap po talaga yan, di ba? Topic talaga siya, no? Hindi na nga tayo nagkakaintindihan sa politika, how much more sa religion. Mahirap po yan. So, just giving you an idea, which is, yan naman po yung totoo. Hindi po yan fake news, you have to research it kung totoo yung sinabi ko hindi. I hope so na I'll give you some an idea and it's up to you if you agree on me or hindi. Meron yung pagkakaintindi ko base sa sinabi ni Duterte. Hindi dahil sa kinakampihan ko si Duterte, kundi na-gets ko kaagad siya. Pero talaga, no? Iba-iba kasi talaga yung belief natin. SDA po kasi ako. SDA. Bakit may SDA? Kasi naniniwala yung SDA ng panahon ng pagsasamba sa Diyos is Sabado, which is correct, Sabado, hindi Linggo. Kaya may SDA. Harbies! Okay? So, nasa sa inyo na po yan. At walang revolto-revolto Diyos din yung SDA. Ang salita ng Diyos, ginagawang negosyo. Agree, Joseph, totoo po yan. Marami nga pong nagsasabi na yung Biblia is kulang. Nililimitahan nila yung utak ng tao. Hindi nila binibigay lahat ng detalye kung ano meron sa Biblia. Kung mapapansin yung Biblia, kulang-kulang. Hindi siya kompleto. Hindi kompleto yung ang batas, oo, pero yung istorya at pagbibigay ng idea, hindi masyadong kompleto. Kaya it's up to you kung how you analyze it, how you understand the Bible, and how you apply it. Tulad yan, pag sinabi sa'yo, follow your mother and father, which is God's image, which is right. Kung mali naman yung mga magulang mo, alam na ipapalo mo pa rin. Diba? Para din yung sinabi ni Claire Castro, huwag tayong maging anay. Dapat susuporta tayo sa gobyerno. Maganda namang yung adhikain. Diba? Diba, Ninja? Ano naman, susuporta tayo kung totoong maganda yung adhikain. Pero kung may modo sa adhikain at hindi nakabubuti sa mamamayan at may mga pangit na resulta, literally, sa mga mamamayan, why do we need to support? Diba, Boss Ops? So, why do we need to support? Hindi po follow, respect po. Respect pala, respect. Okay. Ano tayo pala, no? Totoo ang God at San Pedro at ang Angel 7 andito God sa mundo natin wala sa heaven. Di ba? May ibang belief si Glory. Ano kaya yung Diyos ni Glory ba't dito sa mundo wala na sa langit? Anong silbi ng langit, Glory, kung hindi siya maninirahan doon? Dekorasyon, joke. Joke ang Glory, huwag mo akong awayin. Malamuti o preparasyon para magiging tirahan ng mga tao pag mamamatay someday ang langit. Di ba? Malay natin! Wala kasi sa incarnation. Oo. Lahat naman po tayo, pag mamamatay, mabubuhay po tayo spiritually. Ito ha, halongkatin niyo po yung Revelation. I don't know what is the exact word from the Revelation. Naniniwala kayo na darating yung panahon na Ninja, thank you so much, na rapture. Naniniwala kayo sa rapture na buhay pa kukunin yung katawan mo before the Third World War. Ang paniniwala kasi sa mga Bible expert, it's either 3. Before World War 3, middle of the marking of the beast and the end of the marking of the beast, saka magkakaroon ng rapture. At once na may rapture ka po, yung katawan mo, yung espiritu mo, magkakaroon ng sariling katawan na tinatawag na holy body. Ano ba yung holy body? Kung titingnan niyo po yung holy body, yan po yung katawan na meron si Yesu Cristo. Namatay si Yesu Cristo, muling nabuhay, nagkakaroon ng holy body, yun po yung holy body. Holy body nga. Diba? Laro pa ulit-ulit, holy body. So ano po ba yan? Ang holy body, kahit hindi mo na kailangan ng pinto, lulusot ka na sa dingding. Makakapag-teleport ka na. Hindi ka na magugutom. Wala ka ng fear, wala ka ng depression and everything. It's up to you kung kakain ko o hindi. Pero hindi ko lang alam kung tumatay pa rin ba yung holy body o hindi. Kasi kapag kakain ka, hindi ko lang alam. So far, yun yung kakulangan sa kwento. Hindi kompleto, detalyado. Okay? Nasa Revelation po yan. Kaya dapat, ano ba to pinag-uusapan natin? Politika o relihiyon? Diyos ko naman. Mas ni Rogi, oo. Palagay ko relihiyon. Oo, relihiyon na po to. Hindi na to politika. Ano ba kayo? Nalilihis po tayo. Andiyan na si San Pedro, si Glory sa baba. Oo. Bakit bumaba si ma'am? Bakit po kayo? Wala naman. Chenyang, ano to, politika o reliyon? Wala naman nakalagay sa Bible kung anong church ang nakapagligtas sa reliyon. Yes. Hindi po simbahan yung makakapagligtas po sa inyo kundi sa paniniwala ninyo. Nakasaad din sa Christian Bible yan. Any Christian Bible, guys, Gideon's man yan. Ano ba yan?
Basta mo. Ang makakapag-survive sa'yo is paniniwala mo. Boy, Tingnan mo yung pinako si Yesu Cristo, anong sabi ng isa, isama mo ako. Kasi naniniwala siya kay Yesu Cristo. From now on, isasama kita papuntang langit. Sana all. hindi ko lang naman ah. Lahat ng kasalanan nyo, Bakit? Dalawa ko ako. sinaluyan ni Yesu Cristo. Isa ko. Sa mga Christian, wow, alam ko naniniwala po kayo. Pero it doesn't mean magpapakasala po kayo, ha? Mas lalo kayo hindi mapupunta sa langit yan pag sinasadya. Pinagbibigyan ko kayo ng pagkakataon, kahit sa isang taon, magkakaroon kayo ng repentance, which is the Holy Week, na magmumuni-muni sa mga kasalanan. Anong meron? Kayo! Hindi ba ako maging tayo? Pero mo hindi ko siya kasi. Biblia tayo, ha? No, Biblia na tayo, huwag na tayo politika. Anyway, balik tayo sa topic. Napag-usapan po kasi namin ni Ma'am Mina dito sa mga Pag mag-upload po kayo sa issue politika, mag-ingat po kayo, lalo na sa ang ina-upload niyo nakakasira sa administrasyon. Sapagkat wala namang masamang sinasabi or ginagawa kayo, maaaring ma-restrict kayo. Pag ang in-upload niyo po is malaking impact po sa gobyerno ngayon. Kaya Tulad nga, yung Oplan Horus, ingat po kayo. Boss, Ha? kaya nga tinatawag sa amin, 7th-day Adventist. Kasi nga, di ba ang paglinggo na, panghuling 7 day, Sabado Sabado naman. po. Oo. Sabado po siya. Yun po yung totoo. Dapat yung Sabbath day is the Sabado. Kaya nga Sabbath. Sabado. Kapag gano'n, dapat rest day nyo yan. Tama po ba? Yung mga pero dito kasi sa Pilipinas nakasanayan linggo yung rest day. So, iwan ko sa SDA ni Boss Cops. Siguro after niya trabaho, magsisipa siya, ganun. Hindi, ano, Ano yun? Paano mo nagagawa yun, bro? yan naman, umaga. Nagdalit Meron ng naman sa Joshua gabi. Garcia. May sa gabi naman. Kami nakikita nagsisimba kada gabi pag Meron, day, gabi. Ano yun? Anong simbahan yun sa gabi? Ano, 7th-day Adventist is day. Marami sa bawal. Yung kumain ng baboy, yung walang kaliskis, mga pusit, yan, bawal yan. Bawal yun. Tulad Tapos, sign of cross, bawal. kasi ng Muslim, hindi kumakain ng mga meat, gano'n. Yung, Kasi ang manika, ito kasi maraming nagsasabi na you have to separate the New Testament and the Old Testament. Pero Iba na sa, po, nabago na po ang Old Testament since na nabuhay si Jesucristo at tinayang yung sarili. Oh, Dapat tama yun kasi- makabago tayo sa New Testament. Oo. Kaso nga, maraming religion Ganito yung pa rin ano na kay- ina-apply pa Boss. rin yung Old Testament. boss, narinig ko kay Eli Soriano, Opo. yung sa pagkain ng baboy, ando naman daw nakalagay sa Biblia. Kaso, nabago na. Kaya, Nabago na po. minsan naguguluhan nga rin ako eh. Yung ba? Kasi nabago na po, tama na po. Kasi nga, lahat ng mga bagay, pwede nyo na makain, even the baboy na Pero, number one na- pinakamadumi. Pinaka-number 1 idol ko si Eli Soriano. Sobra. Oo. Oo, marami, magagaling po yan. Sobra.